Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father. I worship Him. I glorify the name of the Almighty God because He will never change. He is the same God, the same Father that our ancestors have known. He's still faithful. He's still loving. He's still kind. He's still generous, glorious, and wonderful and amazing. And I am thankful to Jesus Christ dahil inako lahat ni Jesus Christ yung pain and sufferings natin so that we may live with our Father, so that we may have eternal life. Inako lahat ni Jesus yun. Yung kasalanan natin, siya na yung nagbuhat lahat ng kasalanan natin. At dahil sa nagtitiwala tayo kay Jesus Christ, magkakaroon tayo ng eternal life with our Father and Jesus Christ. Every day we should be thankful for all the blessings. Sino ba naman tayo para bigyan ng blessings ni Almighty Father? We are very wicked. We are sinful people. But He's giving us chances time and again, so that we may live with our Father in heaven. We are His treasure, and so our inheritance is our Father in Jesus Christ. So, dapat i-stop na natin ang ating wickedness, ang evilness natin, yung pagiging selfish natin, prideful natin, tanggalin na natin with the help of Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, when He was in this world, humble siya. He lived a very simple life when He was in this world. Not just simple, kundi pinakailalim na sa society, si Jesus. At walang friend si Jesus before siya nag-start ng kanyang ministry. Before siya nagpabaptize kay John the Baptist, wala siyang friends. Di ba mag-isa lang siya naglalakad? Wala siyang kasama. Nagkaroon lang siya ng mga kasama si Jesus Christ nung tinawag niya yung mga apostles. Si Andrew, si Peter, si John, si James, sila Matthew. Yun, sila ang mga naging friends ni Jesus. At naging friends ni Jesus yung kanyang mga disciples. At tayo rin. Friends din tayo ni Jesus. So habang lumalaki si Jesus, yung pagkain niya, curds and honey, natuto siya piliin yung tama over evil dahil sa kanyang experiences. Inalaw ni Almighty Father, ang pina-experience ni Almighty Father kay Jesus yan, para ma-save tayo sa ating mga kasalanan. Tinuruan niya si Jesus, ni Almighty Father, nung naging tao siya. At natuto si Jesus piliin yung right, the decision that is pleasing to the Almighty Father. Natuto si Jesus because the Lord taught him, the Almighty Father taught him, and so our Father is also teaching us. Kung si Jesus tinuruan ni Almighty Father, tayo pa kaya? At naalala ni Jesus na siya ay anak ni Almighty Father. He is the Son of God.
naalala ni Jesus. So tayo, wala tayong maalala. Pero alam natin, deep in our hearts, na naghahanap tayo ng pagmamahal. Naghahanap tayo ng may mag-aalaga sa atin. Yun ang alam natin. At dahil sa paghahanap natin ng pagmamahal, ng validation, nagkaligaw-ligaw tayo. Nagkamali tayo ng desisyon. Pero ngayon, alam na natin. Hindi natin kailangan ng validation ng tao. Hindi natin kailangan ng validation ng kung sino man. Ang kailangan natin, si Almighty Father. Siya ang makakapag-fill ng void in our hearts. At walang ibang importante kundi si Almighty Father at si Jesus Christ. Dahil para makalapit tayo kay Almighty Father, kailangan natin si Jesus Christ, because Jesus Christ perfect sa paningin ni Almighty Father. And so, magiging perfect din tayo pag nagtiwala tayo kay Jesus Christ. At si Jesus Christ, binabanggit siya dito sa Old Testament, diba? Sa mga prophetic books. Jesus is being mentioned in the prophetic books. Just like here in Jeremiah, Isaiah, Ezekiel, Zechariah, Daniel. No? At sa Book of Revelation, siya ang King of Kings and Lord of Lords. He will judge us. He has the book of life, and he's the one writing our names in his book. Last time we read Jeremiah chapter 28. So it's about Hananiah's lies. Nagsinungaling si Hananiah. Nagbigay siya ng prophecy, ginamit niya ang pangalan ni Almighty Father, kahit hindi niya nakakausap si Almighty Father. Sinira niya yung yoke na buhat-buhat ni Jeremiah. Yung yoke na gawa sa kahoy. Hananiah broke it. Pero dahil sa hindi naman siya inutusan ni Almighty Father, ang ginawa ni Almighty Father, ang yoke na ngayon na bubuhatin na mga tao from Jerusalem and Judah ay ang yoke na gawa sa iron, hindi nagawa sa kahoy. So mas mabigat yun. At makikita natin na si Jeremiah, suot-suot niya yung yoke. Pinagtatawanan siya ng mga tao, ba't dadala niya lagi yung kahoy na nasa balikat niya, nakatali sa kanya. Kung ngayon makakakita tayo ng tao na may kahoy sa likod, tapos may tali, mga bata, sisigawan, pagtatawanan, oy baliw na yan, gano'n. Ganon din syempre kay Jeremiah. Kaya nga si Jeremiah malungkot siya, wala siyang family. Ang family niya si Almighty Father. Si Almighty Father ang tumutulong kay Jeremiah. At sinabi ni Jeremiah na kung ano man ang mangyayari or kung anong prophecy ang maging magkakatotoo at mangyari, kung anong prophecy ang mangyayari, yun ang totoong ipinadala ni Almighty Father. At hindi rin nakipagtalo si Jeremiah. Pero si Jeremiah kinausap ni Almighty Father, balikan si Hananiah. No? At sabihin kay Hananiah na siya ay mamamatay. And so Hananiah died the same year in the 7th
month. At saka last time we already read half of Jeremiah chapter 29. So, ulitin ulit natin. Kaya lang natin ginawang kalahati dahil nga mahaba ito. Jeremiah chapter 29. Now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem to the remainder of the elders who were carried away captive, to the priests, the prophets, and all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon. Nagpadala ng letter si Jeremiah. Kasi may mga naiwan pa ng mga matatanda sa Jerusalem. At dadalhin din sa Babylon. Isasama sa mga priests, sa mga prophets, at lahat ng mga dinala ni Nebuchadnezzar papuntang Babylon. This happened after Jeconiah the king, the queen mother, yung nanay ni Jeconiah, and the eunuchs, the princes of Judah and Jerusalem, the craftsmen and the smiths, had departed from Jerusalem. So may mga nauna na. May mga first batch na nauna. Si Jeconiah, yung queen mother, yung mga eunuchs, yung mga princes of Judah, tsaka yung mga craftsmen and metalsmiths. Nauna na sila. No? Yung mga eunuchs. Alam na natin yung mga eunuchs, diba? 3 klase ang eunuchs. Sabi ni Jesus. Matthew chapter 19 verse 12. Yung eunuch na pinanganak na eunuch, kasi ibig sabihin nun, yung testes nila hindi nag-descend. Tapos may eunuch naman na ginawang eunuch ng ibang mga tao. At meron ding eunuch na pinili nilang maging eunuch kahit na kumpleto sila, na nag-descend ang kanilang testes, kahit walang gumawa sa kanila maging eunuch, nag-remain sila as eunuch, namuhay silang eunuch, hindi sila nag-asawa at hindi sila nakitabi sa mga babae. No? Sabi ni Jesus, for there are eunuchs who were born of us from their mother's womb, and there are eunuchs who were made eunuchs by men, and there are eunuchs who have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven's sake. He who is able to accept it, let him accept it. Kung sino ang kayang maging eunuch, ginawa nilang sarili na eunuch, no? Hindi nag-asawa. Kung kaya nila yon, accept it. Sabi nila, he who is able to accept it, let him accept it. Kung kaya niyang tanggapin yon, tanggapin niya yon. So, ibig sabihin nun, yung mga 144,000 na mga nasa Book of Revelation, hindi naman sila lahat eunuch, pero they chose to be eunuchs. Kasi nga, ang mga 144,000 sa Book of Revelation, yung 12,000 tribes of Judah, 12,000 tribes of Benjamin, 12,000 tribes of Manasseh, yung 12 tribes na yun, may 12,000 sila na hindi nag-asawa, hindi nakatabi ng babae. So, yung 144,000 na yun, pinili yon ni Almighty Father. Kaya walang babaeng hindi kasali sa 144,000. Puro mga lalaki yun, ha? At saka, hindi sila yung leader ninyo. Kasi yung leader ninyo may asawa yun eh. At saka ibang mga religious leader ninyo, kunyari, wala silang asawa, pero nakapag-experience naman sila to be with women, or experience sila ng sexual activity. Kahit hindi sa babae. Naintindihan niyo? Kasi may mga religious leaders na gumagawa ng mga pang-aabuso or abuse. Sa mga bata, sa mga matatanda, sa mga babae.
sa same-sex, ganon. Naintindihan niyo yung ibig sabihin ko, no? Gumagawa ng fornication, adultery, sexual sin. Verse 3. The letter was sent by the hand of Elisha, the son of Shaphan, and Gemariah, the son of Hilkiah, whom Zedekiah, king of Judah, sent to Babylon to Nebuchadnezzar, king of Babylon, saying, so ang nagdala ng letter, wala pang email noon, was Elisha and Gemariah. Elisha means the doings of God, and Gemariah means God has completed. Sila yung inutusan or nagdala ng letter by hand. Wala pang post office, no. So, ang tagal dumating, no, ng letter yung time na yon. Mga 1 week. Bago mo mabasa. Ngayon, pag nagbasa ka ng letter, uy, na-send ko agad, hindi na natin mabalik. Paano yun, na-send na, hindi na natin makukuha. Nabasa na. Ang bilis na ngayon. Verse 4, thus says the Lord of hosts, the God of Israel, to all who were carried away captive, whom I have caused to be carried away from Jerusalem to Babylon. Inallow ni Almighty Father, mga tao, from Jerusalem to Babylon, sila ay maging captives or exiled, no? Kinuha sila ni King Nebuchadnezzar. Anong sabi ni Almighty Father? Verse 5, build houses and dwell in them, plant gardens and eat their fruit. Inutusan sila na magtayo sila ng sariling bahay at doon sila tumira. Plant gardens, mamuhay ng normal, eat their fruit. Ganon ang utos ni Almighty Father. Start living a normal life. Kahit hindi nila lupain yun, start living a normal life. Utos ni Almighty Father. Verse 7, take wives and beget sons and daughters, and take wives for your sons, and give your daughters to husbands, so that they may bear sons and daughters, that you may be increased there and not diminished. Para dumami kayo. Sabi ni Almighty Father, mag-asawa kayo, magkaroon kayo ng anak na lalaki at babae. Tapos yung mga anak ng lalaki ninyo at anak ng babae ninyo, magkunan nyo rin sila ng asawa para magkaroon naman sila rin ng kasarili nilang pamilya, anak at na babae at anak na lalaki. Nang sa ganon, dumami kayo. Multiply in number at hindi kayo mag-diminish, not reduce or decline in number. Ganun ang gusto ni Almighty Father. Dumami ang tao sa mundo. Hindi gusto ni Almighty Father ng family planning. Hindi gusto ni Almighty Father ng Planned Parenthood. Tao lang ang gumagawa nun. Tao lang ang nagde-decide nun. Kasi fino-foresee nila na paano yon, hindi ninyo mapapakain. Tinatakot yung mga tao, hindi ninyo mapapakain yung pamilya ninyo. Sige, mag-family planning kayo. Tinatakot ang mga tao. Yung mga tao naman natatakot. Pero pag kay Almighty Father, bakit tayo matatakot? Si Almighty Father lahat ang magsusupply ng ating mga pangangailangan. Ang katakutan natin yung kasalanan. Yun ang hindi natin gagawin. Pero kung may asawa ka, pwede kang magpa-asawa ng magparami ng anak. Hindi ng asawa, magparami ka ng anak. Ang nagiging reason ngayon, yung mga pang-planned parenthood, ginagamit yun for adultery and fornication. Nagagamit ng kasamaan. Like what? Like mga pills, injectables. Ano ba yung mga ginagamit? Ginagamit yon. Tapos yung tube ligation, yung tube sa lalaki na, tapos sa babae, ano ang tawag doon? Yung tube din, tinatali. Hindi gusto ni Almighty Father yan. Anong ginagawa ninyo sa katawan ninyo? Ba't niyo ginagawa yan? Sorcery. Hindi sorcery yung kasi science yun. That's sorcery. Iniiba mo yung component ng katawan mo. May iniiba ka sa katawan mo para hindi ka mabuntis.
para hindi ka makabuntis. Bakit tayo mong makabuntis? Kasi baka mang-asawa ka ng iba, ganon. Ang gusto ni Almighty Father, lahat ng mga flames of fire na ginawa niya, maging tao dito sa mundo. Yun ang purpose ni Almighty Father, para dumami ang tao. Bakit? Ang laki ng lupa na ginawa ni Almighty Father sa mga tao. Tapos ngayon sasabihin niyo na nagkukulang ng lupa. Tumingin kayo nga. Tumingin kayo nga sa ibang mga ang daming walang nakatira. Sa asa ng mga tao, nasa city. Pero sa mga wala bang nagkakaubusan man ng lupa. Sinasakop kasi ng mga selfish people na sila mismo ang naggusto nila ng Planned Parenthood dahil sila ay selfish. Gusto nila sila lang ang yumaman, gusto nila sila lang ang mabuhay sa mundo. Selfish ang mga tao. Sinisira ng demonyo yung plano ni Almighty Father. Pero hindi masisira ng demonyo. Minamanipulate ng demonyo ang mga utak ng tao, ang puso ng tao, dahil wicked ang mga tao, mas gustong sundin ang kadumihan. Pero ang utos ni Almighty Father, magpadami. Walang sinasabi si Almighty Father na pigilan ninyong mag-anak. Wala sinasabi. Wala akong nakita rito sa Bible. Nakalagay rin sa Bible, mag-asawa kayo. Wala pinipigil. Ang pinipigil ni Almighty Father, nakalagay naman kung sino pipigilan niya. Si Jeremiah, pinigilan niya. Dahil may hirapan lang si Jeremiah. Dahil gusto ni Almighty Father nakafocus si Jeremiah sa kanyang ministry. Malaki ang responsibility ni Jeremiah. At ang tao may kanya-kanyang role sa mundo. Yun ang role na napunta kay Jeremiah, ang maging prophet. May mga role naman ng tao na maging isang parent, may role naman ng isang tao na maging single ka. Yun ang ginagawa ni Almighty Father. Pero wala siyang sinasabi na wag kayong mag-anak or pigilan ninyong mag-anak. Lagi niyang sinasabi, magpadami kayo. Pero iisa lang dapat ang asawa. Hindi nyo nadamihan. Verse 7. And seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive. Seek the peace of the city. Ibig sabihin, mamuhay kayo ng payapa, peaceful. And pray to the Lord for it. For in its peace, you will have peace. Magdasal kayo kay Almighty Father, sabi. Kagaya ngayon, nasaan tayo ngayon? Kung nasaan tayo, dito tayo inaalaw ni Almighty Father tumira. Seek peace of the city. Huwag kang makikipag-away. Huwag kang kailangan mong mag-rally. Kailangan peaceful ka. Dahil si Almighty Father, He is for peace. Magdalangin. Pray to the Almighty Father. For in its peace, you will have peace. Kasi si Almighty Father, He will give us peace. And if we have peace, we have joy. Kung may joy tayo, magkakaroon tayo ng faith. Lahat na, dire-diretso na. That's fruits of the Holy Spirit. Lahat galing kay Almighty Father. Through the power of the Holy Spirit na ipinadala ni Jesus Christ. Verse 8, for thus says the Lord of hosts, God of Israel, do not let your prophets, your diviners who are in your midst, deceive you, nor listen to your dreams which you cause to be dreamed. Sino ba yung mga prophets and mga diviners? Yung mga nagfo-foresee or foretell na mga events sa society. Like example, dadami ang tao. Pag dumami ang tao, magkukulang ng pagkain. Mahihirapan kayo. O isa yun sa mga nagfo-foretell
chine-check niya yung future, ganito ang future. Mali naman. Ang sabi ni Almighty Father, magpadami. Gumagawa ng imbento. Tinatakot ang mga tao. No? Ito yung mga prophets, mga visionaries. Hindi lang kasi ang prophets na akala niyo prophet lang sa Bible, kundi visionary, no? Maraming ibig sabihin kasi ang prophet. Mga counselors, yon, mga advisors. 'Di ba 'yun ang tawag? Pero ngayon, syempre, hindi na tinatawag na prophet, natatakot kayo baka hindi paniwalaan. Kaya ang sinasabi nyo, advisors. Forecaster, di ba meron sa mga radyo or sa TV? May TV ba ba? Weather forecaster. O yun. Meteorologist. Tingnan nyo. At saka yung nagpo-forecast ng may comet na pupunta sa mundo, sasabog ang mundo, nakikita namin ng comet. Sino yung mga yun? Forecaster yung mga yun. Hindi nilang ibig sabihin na prophet, kundi forecaster. Okay? Yung iba ang tawag ay mga wise men and wise women. Yung iba naman, speaker or spokesman. Spokesperson, yun ang prophet. Yun ang nakapresent, nakaharap sa mga tao na, example, mga doktor, magkakaroon tayo ng sakit ngayon. Yun. Sa mga prophet, yun. Alam na nila kasi sila yung gumagawa, no? Yung may nagdadala ng mga information, uliting ambassador. Ang daming ibig sabihin kasi ng prophet, ambassador, emissary, minister, carrier of news, herald. At saka yung mga nagre-reveal. Ano pa? Sinasabi ko sa announcer. Nagbibigay ng warning, wag kayong lalabas, may uso ngayon ang sipon, mga ganon, baka magkasapong kayo. Okay? So hindi lang akala niyo kasi pag-prophet. Hindi, yung mga i-invento sa utak nilang advance ang isip nila. Kaya nga, do not let your prophets and your diviners, kaya nga magkaiba yung prophets at saka diviners, who are in your midst deceive you, nor listen to your dreams, which you cause to be dreamed. Nangangarap kasi kayo maging malaya, no? Nor listen to your dreams. Gusto nyo kasi maging malaya, which you cause to be dreamed. For they prophesy falsely to you in my name. I have not sent them, says the Lord. Yung iba ginagamit si Almighty Father, pangalan niya. Ayan, pag lumabas kayo, maghahawa kayo ng may sakit o kawawa kayo, magagalit ang Diyos sa inyo dahil sinahawaan nyo ng sakit ang mga tao o yung ginagamit ng pangalan ni Almighty Father. Hindi sila pinadala ni Almighty Father. Bakit nila pinangungunahan si Almighty Father? Nagpo-promote ng dissension. Nagpo-promote ng pagkakabaha-bahagi. Ayan, magiging malaya na tayo. Kailangan magsama-sama tayo, mag-rally tayo. Ayaw ni Almighty Father nun. Nahulog. For thus says the Lord, after 70 years are completed, at Babylon I will visit you and perform my good word toward you, and cause you to return to this place. 70 years, 7, no? Means a complete number. 7. Kaya nga ang days of the week is 7. It's a complete number. Kumpleto yung buhay natin. From the time na tayo ay pinanganak, Monday. So, ang unang day kasi talaga is Sunday. First day of the week talaga yon.
Sunday, Monday, Tuesday. Doon tayo mamumuhay. And then, pagdating ng Friday, doon na, nag-e-ebb na yung buhay natin, matanda na tayo. And then, Saturday or rest day, ando na tayo dapat kay Almighty Father. Ngayon dito, 70 years or 7, binanggit ang 7, it's nakalagay dito after 70 years are completed. Which means to say, 7 means a complete number. Hindi naman lahat ng tao ay mabubuhay ng 70 years kasi nandun sila sa Babylon. Naintindihan nyo? Sabi ni Almighty Father, after 70 years are completed. So, ibig sabihin, yung mga iba na mga captives, syempre mamamatay sila sa Babylon. So sinong matitira? Ang matitira ngayon, yung mga anak nila, yung mga anak ng anak nila. Ang gagawin ni Almighty Father, I will visit you and perform my good word toward you and cause you to return to this place. Ano yung return to this place? I will visit you. Si Almighty Father mismo. And perform my good word. Gagawin ko ang magandang salita sa inyo. Bibisitahin ko kayo at gagawin ko sa inyo ang magandang salita. Kukunin yung sila mismo, yung kaluluwa. Okay? Dadalhin sa heaven and cause you to return to this place after na nasa heaven na mga tao, na kumpleto na lahat ng kailangan ni Almighty Father ng mga souls, lahat na, end of the age na, cause you to return to this place, sa New Jerusalem, inheritance. Okay? Kasi, ulitin ko, hindi lahat ng tao makakakompleto ng 70 years na buhay sila. No? Kasi, yung iba matatanda na, pupunta ng Babylon eh. Ngayon, tayo, i-apply natin sa ngayon. Nasa Babylon tayo ngayon. Mamuhay tayo ng payapa. Live in peace. Kung gusto niyo magparami kayo, no, pero isa lang ang asawa, magpadami kayo ng anak, tsaka ng babae at lalaki, tapos kuhanan niyo ng asawa ang mga anak ninyo. Para ngayon, dumami ngayon tayo, mga tao, dito sa mundo. Ang mundo na to, Babylon. Inalaw ni Almighty Father mangyari sa mga tao, sa Judah, sa Jerusalem, ang bagay na to, pati sa Israel, na maging captive sila, as an example for us, just like when they were in Egypt. Okay? Naintindihan ninyo? Di ba, nasa Egypt sila. So tayo, ng time na hindi natin kilala si Almighty Father, namumuhay tayo, nasa Egypt. Ngayon kilala natin si Almighty Father, naglalakad na tayo sa desert, naglalakad na tayo in our everyday lives, ina-apply natin, natututunan natin kay Almighty Father, up to the time na makapunta tayo sa promised land, sa land of milk and honey. Nung time na yon, yung mga Israelites, hanggang sa makapunta sila sa land na promised land, na dating pinanggalingan nila ng kanilang mga ninuno. Na doon naman talaga tayo galing. Tapos tayo naman, doon talaga tayo galing sa promised land. Dinala lang tayo sa Egypt, naging makasalanan tayo to test us. And then, naiintindihan na ninyo. Ngayon, ito naman, Babylon naman. Mamuhay ng payapa sa Babylon. Mamuhay ng payapa dito sa mundo. Sumunod sa law. Pero, ang sabi ng Almighty Father, pray. Diba? Nakalagay ito, pray to the Lord for it. For in its peace, you will have peace. Para sa ganun, magkaroon tayo ng peace. Kapayapaan tayo makakakuha kay Almighty Father. Hindi tayo kailangan sumigay sa kalye. Kailangan natin ng peace. Kailangan sisigaw ka sa kalye ng peace. Wala ka makukuha ng peace sa kalye. Naggugulo ka. Nanggugulo ka sa kalye. Hindi peace yon. Gusto mo magkaroon ng pagkakahiwa-hiwalay. Hindi peace yun. Wickedness yun. Hindi yun utos ni Almighty Father. Pag may nagsasabi, okay,
Gusto ni Almighty Father matanggal yung mga leaders na mga wicked. Walang sinasabi si Almighty Father na ganon. False prophet, false teachers. Di ba may mga ganon ngayon na tao? Kailangan magpunta tayo sa lugar na yon para papaalis ang liderato. Walang ganon sinasabi si Almighty Father. Ang gusto ni Almighty Father, pray for the Lord for it. For in its peace, you will have peace. Seek the peace of the city where I have caused you to be carried away captive. No, for thus says the Lord of hosts, the God of Israel, do not let your prophets or your diviners who are in your midst deceive you. Huwag kayong makikinig sa mga nagsasabi na inililigaw tayo sa landas. Dahil ang sabi ni Almighty Father, kitang-kita dito, mamuhay tayo ng payapa. Nor listen to your dreams which you caused to be dreamed. For they prophesy falsely to you in my name. I have not sent them, says the Lord. Si mga religious leaders na ganyan, mga religious leaders din to eh, yung si Uriah, di ba anak siya ng isang prophet. May mga religious leaders ngayon ganito. Gusto nila magkagulo. Anong sabi ni Jesus, ni Almighty Father, verse 11? For I know the thoughts that I think toward you. Alam ko yung bagay na para sa inyo, na iniisip ko para sa inyo. Thoughts of peace. Gusto ko maging payapa kayo. Not of evil. Hindi sa mga masasamang mga bagay. To give you a future and a hope. Bigyan tayo ng future. Something to look forward to. And a hope. To give you a future and a hope means to be with our Father. Dahil doon meron tayong future and hope. Kaya dapat maging obedient tayo sa tatay natin. Pag nasa impyerno ka, wala ka ng future and hope doon. Hindi mo sinusunod si Almighty Father. Hindi mo sinusunod yung utos niya. Mapupunta ka sa impyerno. Magpasalamat tayo kay Almighty Father dahil pinadala niya si Jesus. Dahil kung yung time na to, nabuhay tayo tapos nag-rally ka, patay ka. Ngayon, nag-rally ka, andyan si Jesus, Jesus sorry, nag-rally ako, nakisali ako sa kaguluhan, patawarin niyo po ako. Hindi ko sinunod ang utos ni Almighty Father na mamuhay ng payapa sa mundo. O mapapatawad tayo ni Almighty Father. Mapapatawad tayo ni Jesus. Magpapasakop tayo sa gusto ng tatay natin. Kasi kung sa government hindi ka nagpapasakop, kay Almighty Father magpapasakop ka. Hindi mo nga sinusunod yung utos niya. Verse 12. Alam ni Almighty Father yung plano niya sa atin. May mga trials and sufferings, pains and hardships tayo na experience. Pero alam ni Almighty Father yung plano natin, niya sa atin dahil bibigyan niya tayo ng strength. Dahil nga, sabi niya, magpe-pray kayo sa akin. Verse 12, then you will call upon me and go and pray to me and I will listen to you. Tingnan mo. Tatawagin niyo ako. Pupunta kayo sa akin, mananalangin kayo sa akin, at makikinig ako sa inyo. Napakabait ng tatay natin. Sabi ni Almighty Father, tawagin niyo ako. Hindi natin kailangan ng cellphone. Hindi natin kailangan ng mga statue. Hindi natin kailangan ng altar. Anong kailangan natin? Mag-pray. Nasa kwarto ka, mag-pray ka. Kahit anong ginagawa mo, mag-pray ka. Anong gagawin ni Almighty Father? I will listen to you. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Wholeheartedly, we must search for our Father. Pag hinanap natin siya, mahanap natin siya. Kasi hinahanap natin eh.
Hindi siya magtatago. Bakit magtatago si Almighty Father? Hinahanap natin siya. Alam niyang kailangan natin siya. Sabi sa verse 16, and you will seek me and find me, and when you search for me with all your heart. Dito sa mundo na to, kailangan natin si Almighty Father. Hinahanap natin siya. At nakita na natin siya. When you search for me with all your heart. Sa Matthew chapter 6 verse 33. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Kaya hindi rin tayo dapat mag-worry. Ay, papanin, ang dami kong anak, mag-worry ako. Therefore, do not worry about tomorrow. Kasi utos ni Almighty Father pagpadami ng anak eh. Kung ako, gusto kong madami ako anak. Hanggang ganun. Pero may mga tao na binibigyan ni Almighty Father ng madaming anak, no? Pero isa lang dapat ang asawa mo. Hindi mo dadamihan. Gulo ang gusto mo. Mahanap natin si Almighty Father. Napakabait ng tatay natin. Sundin lang natin siya. Manalangin tayo. Trust our Father. At pag nananalangin tayo, we must ask for forgiveness para marinig tayo ng tatay natin. Para mapalapit tayo sa Kanya. Kasi ang naghihiwalay sa atin, kay Almighty Father, yung kasalanan natin. Ngayon, ihingi tayo ng tawad kay Jesus Christ para makalapit tayo sa tatay natin. Verse 14, I will be found by you, says the Lord, and I'll bring you back from your captivity. Mahahanap ninyo ako at palalayain ko kayo. I will gather you from all the nations and from all the places where I have driven you, says the Lord, and I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. Mahahanap ninyo ako. Pag hinanap ninyo ako, mahahanap ninyo ako with your whole heart. Ibabalik ko kayo sa kung saan kayo galing. Sa pagiging captive, tatanggalin ko kayo sa pagiging captive or prisoner. Yung bondage, tatanggalin ko kayo doon. Iipunin ko kayo. I will gather you from all the nations. Nagkalat na kayo, di ba? Ngayon, kayong mga anak ko na naghahanap sa akin, titipunin ko kayo. Yung pray kayo sa akin, kayo na mga nagtitiwala sa akin, sabi ni Almighty Father, titipunin ko kayo. Kahit saang lupalop, from all the nations, from all the places where I have driven you, kung saan ko kayo inilagay na lugar. Ikagather ko kayo. And I'll bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. Saan tayo dadalhin? Saan tayo igagather? I will bring you to the place from which I caused you to be carried away captive. Saan yung place na yon? Hindi lang yon yung lugar kung saan tayo ipinanganak. Ano ba yung place from which I caused you to be carried away captive? Jerusalem, di ba? Ano ang sabi ni Almighty Father sa Book of Revelation? Ibababa niya ang New Jerusalem. Doon niya tayo ulit ititipon sa New Jerusalem. Kasi baka sabi niyo, paano yun? Buhay pa ba noon yung mga tao noon? Siyempre, yung mga tao nandito, namatay na. At yung soul nila, kung hinanap nila si Almighty Father with their whole heart, they trusted the Almighty Father, they lived a life pleasing to the Almighty Father, then their soul will go to heaven. And then, mag-iintay doon yung mga souls. Just like Daniel, di ba? Mag-intay ka muna, aantayin natin ang iyong mga brethren. Pag kumpleto na kayo, saka ko kayo ibibigay ang inheritance. So ngayon hindi pa nabibigay ang inheritance sa mga tao nasa heaven kasi inaantay pa tayo. Inaantay pa tayo. Iniipon tayo lahat ni Almighty Father muna. Tinitipon niya muna tayo.
Pag naipon na tayo, pag nag-gather niya na tayo, I will gather you from all the nations. Pag nag-gather niya tayo lahat, yun na yung time na ibibigay niya yung inheritance sa atin. Because you have said the Lord has raised up prophets for us in Babylon. Verse 15. Therefore, thus says the Lord concerning the king who sits on the throne of David, concerning all the people who dwell in this city, and concerning your brethren who have not gone out with you into captivity. Thus says the Lord of hosts, behold, I'll send on them the sword, the famine, and the pestilence, and it will make them like rotten figs that cannot be eaten. They are so bad. Naalala niyo ba yung figs na bad figs tsaka yung good figs na basket? Paparusahan ni Almighty Father yung mga tao na wicked, na disobedient. Anong ibibigay ni Almighty Father sa kanila? I will send on them the sword. The sword is the word of God. At yung sword, salita ng Diyos, na nakakapatay yon, no? Ng flesh. And also, nakakapatay din ng soul. Dahil pag itinapong ka na sa impyerno, you have no hope in the future anymore. Famine. It's not only famine na sa bibig ng katawan, kundi spiritual famine din. And pestilence, tragedies, calamities, pains and sufferings. At magiging sila ay bulok na figs na hindi makakain. Wala nang magandang gawin sa bulok na figs, kundi itapon. Sa mga tao na disobedient, matigas ang ulo. At saka sa mga tao na naniniwala sa mga prophets na hindi naman ipinadala ni Almighty Father. Na gumagawa ng dissension or ng nagpaplano or nagpaplot ng pagkakabaha-bahagi or nagpaplot ng kaguluhan. Hindi patatahimikin ni Almighty Father. Sila ay magiging bulok na figs. Verse 18, and I will pursue them with the sword. Papatayin ko sila, sabi ni Almighty Father, with famine and pestilence. And I will deliver them to trouble among all the kingdoms of the earth, to be a curse, an astonishment, a hissing, and a reproach among all the nations where I have driven them. Kakainisan sila ng mga tao. Makakaranas sila ng reproach or kaiinisan sila. May kukulong sila. Dahil sa gagawin nila, sa mga pinaplano nila, dahil ayaw nilang sumunod sa akin. I will pursue them with the sword, with famine, and with pestilence. So, sino tong mga to? Nagkaroon na ba kayo ng idea? Ito yung mga nagre-revolt sa government. Kahit ano pa ang government na yon, kaya nag-exist yung government na yon, is because the Almighty Father established it to test the people, to test us. Kaya yung mga nakakulong na mga political prisoners, kinainisan ng mga tao. Bakit? Gusto nila kasi ng gulo. Namumuhay sila sa bundok. O, curse yun. Namumuhay ka sa bundok, hindi payapa ang buhay mo. Lagi kang alert na baka may mga away sa'yo. Kasi nga, gusto mo ng gulo. O, binigay sa'yo ang gulo, hindi ka mananahimik.
Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Nakakaisip ba kayo nun ng example nun? Ayoko na magbibigay ng example, no? Pero sana maisip niyo kung sino yung example na naiisip ko. Ayoko magbigay ng names. Kahit noon pa. Ha? Noon pa. Yung mga hero na yan. Ano nangyari sa kanila? Ayaw ni Almighty Father nun. Hindi niya inuutos yun. Verse 19, because they have not heeded my words, says the Lord, which I sent to them by my servants the prophets, rising up early and sending them, neither would you heed, says the Lord. Kahit na nagtatrabaho yung mga prophets ko, yung mga servants ko, rising up early, maagang gumising, at pinapadala ko sila sa inyo, bigyan ni kayo ng warning, hindi kayo nakikinig. At tigas ng ulo ninyo. Sabi ni Almighty Father, therefore hear the word of the Lord, all you of the captivity whom I have sent from Jerusalem to Babylon. Tayo, mga captives din tayo, no? Prisoner tayo. Prisoner tayo ng kasalanan. Prisoner tayo ng government. Kung ano ang gusto ng government, sundin. Ganon. Prisoner ng mga mayayaman. Kung ano ang gusto ng kumpanya, susundin ang gusto ng kumpanya. Pero dapat alam natin, nakahiwalay yung ating pananampalataya kay Almighty Father. Naintindihan niyo? Like example, no? Pag dumating na yung mark of the beast, lahat ng tao gusto lagyan ng mark of the beast. Pero dapat tayo, as followers of Christ, alam natin kung ano ang dapat na gawin natin. No? Isang example yun. They will cause you to have the mark of the beast. Meaning to say, you have the decision making. Kailangan mo ng decision making. Magde-decide ka ba magpalagay o hindi. Kasi, yun, mark of the beast, sabi, they will cause you. Iba na hindi niya may cause. Hindi naman kayo pipilitin eh. Pero, they will cause you para makapagpalagay ka ng mark of the beast. Nasa sa iyo na yung kung magpapalagay ka, kung maniniwala ka sa kanilang mga sasabihin sa'yo. Ipe-persuade ka nila, pero nasa sa iyo pa rin ang decision. See, that's the difference. Kundi hindi naman yun yung dapat lahat meron, hindi ganon. Kundi they will cause you. Just like the medicine. No? Just, sample lang yon. Yung 5 years ago, 4 years ago. Ang bilis ng panahon, di ba? Sample lang yon. Maraming mga tao ang hindi nagpalagay ng gamot. Ngayon, yung ibang mga nagpalagay ng gamot sa katawan, they have caused you to get the medicine. Ano nangyari? Hindi nagtiwala kay Almighty Father. Sasabi mong Christian ka, pero nagpalagay ka ng medicine. Paano na ngayon kung yung mark of the beast na ngayon ang darating? Okay? Kaya nga, sabi ni Almighty Father, always pray. Therefore, hear the word of the Lord, all you of captivity whom I have sent to Jerusalem, to Babylon. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, concerning Ahab, the son of Koliah, and Zedekiah, son of Maaseiah, who prophesy a lie to you in my name. Maraming mga sinungaling na darating sa mundo. Mag-prophesy, kunyari, gamit ang name ni Almighty Father. Behold, I will deliver them into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he shall slay them before your eyes. Harap-harapan, papatayin. Yung mga sinungaling na kunyari ay pinadala ko, pero hindi ko naman sila pinadala. Nakikita ninyo? Ulitin ko dito sa Jeremiah chapter 23, verse 30, may tatlong klase na reason si Almighty Father kung bakit galit siya sa mga
prophet, no? Kung saan siya against sa prophet. Tatlo 'yon. Jeremiah 23 verses 30 to 32. Ang first na against the Almighty Father sa prophet ay yung nagnanakaw ng kanyang salita, everyone from his neighbor. Ang isang example doon, ginawang example, si Uriah. Ninakaw lang ni Uriah yung salita kay Jeremiah na galing kay Almighty Father. Inangkin ni Uriah. Anong ginawa kay Uriah? Pinatay, di ba? Galit si Almighty Father sa nanggagamit. Hindi naman ikaw ang kausap ni Almighty Father, pero inaangkin mo yung credit. Pinatay si Uriah. Second, behold, I am against the prophets, says the Lord, who use their tongue and say, he says, like Hananiah. Advance ang isip ni Almighty Father. Jeremiah 23:2 Pero nangyari itong kay Hananiah at saka kay Uriah nung 25, 26 and ito nga 29 ng Jeremiah. So si Hananiah nag-imbento, sabi, nakausap niya si Almighty Father. Hindi naman. So yun yung Jeremiah chapter 23 verse 31. Sample si Hananiah. Pinatay si Hananiah ni Almighty Father. The third, behold, I am against those who prophesy false dreams, says the Lord, and tell them and cause my people to err by their lies and by their recklessness. Yet I did not send them or command them, therefore they shall not profit this people at all. Sino ngayon yon? Sample ni Almighty Father. Itong verse 21 ng Jeremiah 29. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, concerning Ahab, the son of Koleah, and Zedekiah, the son of Maaseiah, who prophesy a lie to you in my name. Behold, I'll deliver them into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he shall slay them before your eyes. So binigyan ni Almighty Father, tigi-isang example, yung kung kaninong prophet siya against sa nagnanakaw ng salita or nagkukuha ng credit na hindi naman siya ang kausap ni Almighty Father, si Uriah. Si Hananiah, sinabi na sabi ni Almighty Father. Wala naman sinasabi si Almighty Father, pinatay si Hananiah. And then this one, si Ahab and Zedekiah. Nagprophesy ng kasinungalingan. False dreams. Ang galing ni Almighty Father, di ba? Hindi ba kayo na-amaze? Una nagbigay siya ng warning, tapos biglang darating dito sa Jeremiah 27, 28, andito na yung mga tao, yung kung saan nagbigay ng warning si Almighty Father. Our Father is amazing. Verse 22. And because of them a curse shall be taken up by all the captivity of Judah who are in Babylon, saying, the Lord make you like Zedekiah and Ahab, whom the king of Babylon roasted in the fire. Roasted in the fire. Sinunog. Ahab and Zedekiah. Ano yung nilitsyon? Diba? Roasted, roasted in the fire. Kasi nga, nag-imbento ng false dreams. Wala namang sinasabi si Almighty Father. Verse 23, because they have done disgraceful things, and your Israel have committed adultery with their neighbors as wives, and have spoken lying words in my name, which I have not commanded them. Indeed, I know I am a witness, says the Lord. Hindi ko sila inutusan, si Ahab at si Zedekiah, na mag-prophesy. Kasi ang ginawa nila, nakipag-adultery sila sa asawa ng may asawa at nagsalita ng mga kasinungalingan gamit ang pangalan ko. Hindi ko sila inutusan. Alam ko yon dahil witness ako. Sabi ni Almighty Father, lahat ng ginagawa natin, alam ni Almighty Father, walang nalilihim. Our Father knows everything. Bago pa man natin gawin, alam na ni Almighty Father. Bago mo pa i-unlike to, alam na ni Almighty Father, i-unlike mo to.
Kahit hindi ka nagbibigay ng name pag nag-unlike ka ng video na to, alam ni Almighty Father, ikaw ang nag-unlike. The Lord God will teach you a lesson. Para magtiwala ka sa Kanya. Ikaw na nag-unlike. Verse 24, you shall also speak to Shemaiah, the Nehelamite, saying, thus speaks the Lord of hosts, the God of Israel, saying, you have sent letters in your name to all the people who are at Jerusalem, to Zephaniah, the son of Maaseiah, the priest, and to all the priests. Si Shemaiah, Nehelamite siya. Nagpadala siya ng letter, gamit-gamit ang kanyang name, gamit-gamit ang name ni Shemaiah, sa mga tao. Kahit nasa Babylon na siya, nagpadala pa siya ng letter. You have sent letters in your name to all the people who are at Jerusalem. No? Nasa Babylon na siya, nagpadala pa siya ng letter sa Jerusalem, si Shemaiah. To Zephaniah, the son of Maaseiah, the priest, and to all the priests. Inaddress ni Shemaiah yung letter kay Zephaniah at sa lahat ng mga priests. Pinadala niya sa Jerusalem. Gumawa siya ng letter, si Shemaiah, the Nehelamite. Nakalagay, verse 26, the Lord has made you priest instead of Jehoiada, the priest, so that there should be officers in the house of the Lord over every man who is demented and considers himself a prophet, that you should put him in prison and in stocks. Now therefore, why have you not rebuked Jeremiah of Anathoth, who makes himself a prophet to you? For he has sent to us in Babylon, saying, the captivity is long, build houses and dwell in them, and plant gardens and eat their fruit. Now Zephaniah the priest read this letter in the hearing of Jeremiah the prophet. So nakalagay sa letter ay sabi ni Shemaiah, no? Sabi ni Shemaiah kay Zephaniah, the Lord has made you priest instead of Jehoiada the priest, so that there should be officers in the house of the Lord over every man who is demented and considers himself a prophet, that you should put him in prison and in stocks. Lahat ng mga tao na nagko-consider the prophet, ikukulong, ilalagay sa kukulong sa stock room ng temple. Diba? Nakulong doon si Jeremiah. Now therefore, why have you not rebuked Jeremiah of Anathoth, who makes himself a prophet to you? Bakit hindi mo nire-rebuke si Jeremiah na ginawa niyang prophet siya sa sayo? Now therefore, why have you not rebuked Jeremiah of Anathoth, who makes himself a prophet to you? Sabi ni Shemaiah, yun ang nakalagay sa letter. For he has sent us in Babylon. Siya ang nagpadala sa amin sa Babylon, saying, the captivity is long, build houses and dwell in them, and plant gardens and eat their fruit. Yun ang nakasulat sa letter ni Shemaiah. Bitter si Shemaiah. Ngayon, verse 29, now Zephaniah the priest read this letter in the hearing of Jeremiah the prophet. Kaharap ni Zephaniah, si Jeremiah, rinig na rinig ni Jeremiah na binanggit yung pangalan niya, no? Na si Jeremiah ang nagpadala sa kanila sa Babylon, na magtayo sila ng bahay doon. Dahil naman, yun ay utos ni Almighty Father. Sinunod lang ni Jeremiah si Almighty Father. Ngayon, then the word of the Lord came to Jeremiah. Walang gustong sabihin si Jeremiah, pero si Almighty Father, inutusan niya si Jeremiah to speak on his behalf, saying, send to all those in captivity, saying, thus says the Lord concerning Shemaiah the Nehelamite, because Shemaiah has prophesied to you, and I have not sent him, and he has caused you
to trust in a lie. Kasi si Shemaiah, nag-prophesy sa'yo. Hindi ko siya pinadala, si Shemaiah. Gumawa siya ng desisyon. Wala akong sinasabi. Sabi ni Almighty Father, and He has caused you to trust in a lie. Hinayaan ka niyang maniwala sa kasinungalingan niya. Verse 32. Now therefore, thus says the Lord, behold, I'll punish Shemaiah the Nehelamite and his family. Paparusahan ni Almighty Father si Shemaiah at saka si Shemaiah the Nehelamite, pati na rin ang kanyang family. He shall not have anyone to dwell among these people, nor shall he see the good that I will do for my people, says the Lord, because he has taught rebellion against the Lord. Yung family niya, ibig sabihin mga descendants. Paparusahan niya si Shemaiah, pati na yung mga descendants niya, at hindi siya makakasama or makakatira sa lugar kung saan inihanda ni Almighty Father ang kanyang mga anak na titirhan. Nor shall he see the good that I will do for my people. Hindi niya rin makikita ang mga magagandang bagay na gagawin ko para sa mga tao na sumusunod sa akin. Which means to say, si Shemaiah, paparusahan niya, itatapon sa impyerno. Says the Lord, because he has taught rebellion against the Lord. Tinuruan niya ang mga tao na mag-rebel against the Almighty Father. Ano ba yung pagre-rebel kay Almighty Father? Hindi nagsisik ng advice kay Almighty Father. Nagdedesisyon ng kanya. Kaya nga sabi ni Almighty Father, seek me and you will find me. Di ba nakalagay dito? Seek me and you shall find me. Seek me with your whole heart. Yung mga tao, gumagawa ng sarili nilang desisyon. Ayaw ni Almighty Father. Lahat dapat ng desisyon natin, iko-konsulta natin kay Almighty Father. Kasi naririnig niya tayo. Alam niya ang nasa isip natin, alam niya ang nasa puso natin. Nakalagay sa verse 12, then you will call upon me and go and pray to me and I will listen to you. Pakikinggan tayo ni Almighty Father. And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. Lahat ng mga bagay, we must acknowledge our Father. Lord, okay ba to? Lord, ganito po sana ang plano ko. Lord, may pupuntahan ako, i-guide niyo po ako, okay lang po ba? Ganun lahat ng gagawin natin. Ikukonsulta natin si Almighty Father. Dahil tatay natin siya. Dahil pag hindi natin siya kinukonsulta, hindi natin siya sinisinik yung advice, nag-rebel tayo sa Kanya. Nagkakasala tayo. Dahil si Almighty Father, alam niya lahat. Tinatanggalan natin siya ng karapatan niya. Pag hindi natin siya hinahanap, gaya ng yung tungkol sa environment, no? Yung gumagawa kayo ng kailangan magplano tayo. I-control natin ang mundo, i-control natin ang environment, magpakainin yung mga ipakain lang mga gulay. Wag magpadami ng mga anak, kailangan responsible wala, hindi kinukonsulta si Almighty Father doon. That's rebellion against the Almighty Father. And so, what will our Father do? Punish the people. Hindi natin siya kinukonsulta. Kaya nga, nasa Book of Revelation, yung galit ni Almighty Father, He will punish the people. Ano nga tawag doon? Tapos pati lahat ng mga religion, pinagsasama-sama nyo, ipinaparis nyo, or inililinya ninyo si Almighty Father sa iba-ibang mga false gods. Ang lakas ng loob ninyo. Mananagot kayo kay Almighty Father. Hindi pwedeng
ihanay si Almighty Father sa mga false gods, sa mga statue, hindi pwedeng ihanay. Holy si Almighty Father. He's the creator of this world. Huwag niyong bastusin si Almighty Father. Hindi niyo siya pwedeng ilagay sa maliliit na lalagyan, sa maliliit na statue. Kahit si Jesus, hindi niyo pwedeng ilagay sa mga maliliit na statue at sasabihin niyo si Jesus yon. Hindi pwede. Powerful si Jesus Christ. Hindi siya pwedeng ilagay sa statue. O ito si Jesus, o ito, o dala-dala namin. Hindi ganon. Tapos yung kamay mo madumi. Yung gumawa ng statue na yun madumi. Paano mo na-acquire yung statue na? Binili mo. Ha? Hindi na babayaran si Jesus. Yung kahoy na ginamit doon, pinamahaya na ng mga ibon, ng mga kung ano-ano, tapos sasabihin mo yun si Jesus. Hindi ganun si Jesus. Irespeto natin, si Jesus, yung nag-save sa atin. Yung nagbibigay ng pagmamahal sa atin, pati na yung tatay natin. Binabastos natin, dinidisregard natin. Wala tayo kung wala si Jesus tsaka si Almighty Father. Kaya anong mangyayari? Our Father will punish people, wicked people, arrogant, haughty people. At pati na rin ang mga tao na enabler or nagtotolerate sa mga tao na gumawa ng kasamaan. Ano ang dapat na gawin sa mga bulok na figs? Itatapon, walang kwenta eh. Hindi pakinabangan. Nagfo-foresee kayo ng events na galing sa imagination ninyo. Hindi galing sa Bible. I-check nyo yung mga advisors ng government, iniisip niyo yung mga mangyayari. Hindi kayo nititiwala kay Almighty Father. Isik muna natin ang will ni Almighty Father. Seek natin ang heart niya, pero hindi gusto ng tao. Matigas ang ulo ng tao, namamahayan ng demonyo ang puso. Hanapin natin lagi si Almighty Father kasi malapit lang siya. He's just a prayer away. But if we pray, we must ask forgiveness because we are unclean. Ginagawa lahat ni Almighty Father. To give us our inheritance. Paano ginagawa ni Almighty Father? Yung ginto, pag naghukay ka ng ginto, hindi naman agad ginto ang makukuha mo eh. May mga lupa yon. May mga impurities yon. Kaya dito sa lupa, itong Babylon, tinatanggal ang mga impurities. Pinipurify tayo ng trials and tribulations. Pinipurify tayo para lumabas yung totoong ginto. Yung pearl hindi naman talaga pearl yun eh. Dumi yun eh, or alikabok yun, na napupunta sa loob ng oyster. Ngayon pag nasa oyster na yon, may process yon para maging perfect yung pearl na yon. Tayo rin, ganon. Dumadaan tayo sa process para maging perfect, para maging gold. Just like Jesus, yung priceless. Kasi tayo ang treasure ni Almighty Father. Kaya nga lahat ginagawa ni Almighty Father. Hindi siya napapagod. Kundi lahat ginagawa niya. Binibigay niya lahat. Kahit si Jesus, binigay niya. Dahil sa kanyang pagmamahal, gusto niya i-share sa atin yung mamuhay kasama siya nang walang takot.
Mamuhay siya with peace and love. Dahil makukuha lang natin ang real peace and love with our Father. Doon lang natin makukuha ang real peace and love. Wala nang iba. Joy and happiness. There'll be no more pain and sorrow. Almighty Father lang natin makukuha yun. Kaya dapat we must trust our Father. Huwag na tayong matigas ang ulo. Dahil lahat ginagawa niya for us. Because He loves us. Jesus loves us also. We are His friends. He considers us His friends. And yung pag-reign sa kanyang kingdom, sa kingdom of Jesus Christ, isinashare niya sa atin. At kung nasaan si Jesus Christ, ipinag-pray niya tayo kay Almighty Father. Kung nasaan siya, dun din tayo. Sabi ni Jesus, nabasa natin, di ba, sa Bible? Kung nasaan yung mga friends, kung nasaan ako, nandun din dapat ang mga friends ko, Almighty Father. Napakabait ni Jesus. So, lahat ng mga kabutihan, ng magagandang bagay, galing kay Almighty Father, galing kay Jesus, galing sa Holy Spirit. Tayo na lang ang inaantay. Kailan pa tayo magde-decide? Thank you, and God loves us all so much.